maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Makibigan, welcome po kayo sa ating gawain. Ang pagpapala nawa ng ating Panginoon ay suma sa atin lahat. Makibigan, dito na po tayo sa mga awit 79. So, aking babasahin ang verse 1. Dito po, makibigan, sa verse 1. Verse 1. O Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako. Hayot yung masdan, binasak ang lungsod. Ang banal mong templo ay nilapastanan. Verse 2. Ang mga katawan na malingkod mo ay ginawang pagkain na maibon. Ang kanilang laman sa mahalimaw na ay ipinalamon. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw, sa magandang araw na ibinigay po sa amin. Lord, maraming salamat. Sa iyo lamang ang kapurihan at kaluwatin, O Lord, sa pangalan ni Jesus na aming tayong kakapagligtas. At po magsabi ng Amen and Amen. Dito makaibigan, dito sa Psalm 79, panalangin upang iligtas ang buong bansa. No? So, makibigan, no? So, mayroong isang grupo dito sa atin sa bansang Pilipinas, no, na pag umaga, pinipray yung mga breakfast, lunch at saka dinner. Mayroong schedule kung ano ang i-pray. So halimbawa po ay sa breakfast ay ang Pangulo at ang kanyang kabinete. Tapos sa lunch ay ano man, no? Senador at saka congressman. Tapos ang dinner ay sa lahat na halal ng bayan. So ito po makibigan, no, yung ang pinakamaganda, no, isa sa pinakamaganda na i-offer natin sa ating bayan ay prayer for peace sa ating bayan, no. Kaya may mga peace rally, no, kasi pinipray natin, dinudulog natin kay Lord ang kapayapaan ng ating bansa, no? Na kasi nakalagay sa 2 Chronicles 7:14 na nakalagay, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, I will forgive their sins and heal their land. So ibig sabihin na malaki ang tulong ng prayer sa ating bansa, no? Kasi wala namang ibang makapagbigay ng makakontrol ng lahat kundi ang ating Panginoon, no? So siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, no? Kapayapaan, lahat, na dahil sa kanyang utos nagagawa ang lahat na creation, no? So kaya pag tayo ay magdudulog kay Lord, so walang problem po pag tayo ay dudulog sa ating Panginoon dahil siya ang may control sa lahat ng bagay, no? Kaya napakabuti na tayo mga mamamayan, maglaan po tayo ng panahon upang ipanalangin itong ating bayan. Sa ating mga Pilipino, walang ibang pwedeng magmahal sa bansang Pilipinas kundi tayo po na mga Pilipino. Dahil ang ibang bansa pwedeng tumulong sa atin, subalit lalong-lalo na tayong mga Pilipino ang siyang manalangin pa dito sa ating bayan. Napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon, mga kaibigan, na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Basahin po ulit ang 1. O Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako.
Hayot iyong masdan, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. So mga kaibigan, napakaganda na ating i-priority ang tahanan ng ating Panginoon. Si Haring David, no? Subalit depende kay Lord yan kung papayagan ko tayo. Dahil si Haring David ay gusto niyang itayo ang bahay ng ating Panginoon. Subalit hindi po siya pinayagan. No? So hinintay ang kanyang anak na si Haring Solomon upang siyang magpatayo ng templo. No? Kaya all things work together for good talaga. Kahit anong pilit natin, pag hindi ipagkaloob ng ating Panginoon, wala po talaga. No? Dahil siya ang may control sa lahat po ng bagay. No? Kaya napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon. Sa verse 2 mga kaibigan, ang mga katawan na malingkod mo ay ginawang pagkain ng mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. So ibig sabihin mga kaibigan, no, kasi ang templo ng Jerusalem, meron isa, naalaala ko yung sa story, sa history, no? Na gustong tingnan ng isang general ang laman ng templo. Subalit yung nasira nila, napasok nila, ay wala siyang nakitang kabalalaghan, no? Wala siyang nakitang kakaiba, no? Kaya sunog, no? Pati yung mapari, pinatay, no? Mga lingkod ni Lord ay pinatay, no? Kaya itong sa 79, ito ay ang prayer para sa bayan, no? Kaya sinulat po rito, no, na para magsilbing gabay po sa bawat isa sa atin. Na sa ganito pong paraan, sa ganito mo mababasa natin, no, ating makita kung gaano kamahal ni Lord tayo. Subalit paminsan-minsan, pag tayo ay magkasala, may tinatawag na parusa o disiplina. So mayroong grupo sa mga Christian Fellowship na mayroong tinatawag na DA, disciplinary action. Magkasala, no? So 6 na buwan yung disciplinary action. Sa 6 na buwan, halimbawa siya ay sa music team. Sa 6 na buwan, hindi muna siya sali sa music, no? Parang EDA siya. Disciplinary action. So ito po mga kaibigan, isa sa mga paraan para malaman natin kung gaano kabigat ang ating tinatawag na gaano kabigat ang ating tungkulin sa Diyos. Kasi pag tingnan natin, ang una nating tungkulin ay kay Lord, sa ating bayan at sa ating kapwa. So nakalagay naman sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, napakaganda mga kaibigan pag number 1 si Lord, number 1 sa atin si Lord, tayo naman po ay number 1 sa Kanya. So, kaya napakaganda para isang parent sa kanyang anak, no? Pag ang mabait na anak sumusunod at gumagalang sa mommy at daddy, may hingiin yung anak, so hindi matiis ng mommy at daddy na hindi mapagbigyan ang anak, no? They will do their best by hook or by crook na kanilang ipro-provide, no? O kaya partial na kanilang ibibigay ang hinihingi ng anak, no? Kaya napakaganda pag tayo ay sumusunod mga kaibigan sa ating mga parents. So yan po, no? So
Dito naman sa verse 2, no? Nabasa na natin sa verse 2. Ang mga katawan na malingkod mo ay ginawang pagkain ng maibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Sa Israel po kasi, parang mayroong sigurong buwitri, no? O kaya yung mga kumakain ng mga patay, no? Yung patay na hayop o kung ano pa man. Tapos mayroon din mga halimaw na kumakain. Ganun po, no? Pero sa atin, sa bansang Pilipinas, parang wala, no? Mayroon siguro manok. Parang manok, no? Kasi kwan sila. So, yan po, mga kaibigan, no? So, yun po. Tapos, tingnan natin dito sa 3. Sa 3 po. Dugo ng bayan mo'y ibinuhos nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Katulad ng tubig sa dami ng patay ay walang maglibing. So, minsan po kasi mayroong tinatawag na parang masakir, no? So, minsan kalunos-lunos yung pangyayari. So, dito nakikita natin, no? Kasi ang nakasulat sa Biblia ay yung truth talaga siya. Ibig sabihin yung totoo. Totoo talaga. Nasulat ito dahil mayroon siyang purpose. Upang tayo mga kapatid ay matuto. Magsilbing gabay po sa atin yan. Magsilbing gabay po sa atin, no? Dahil nasulat ang Biblia para gabay natin. So, tayo ay mapalad sa ating panahon dahil ang Biblia ay buo na, no? Di tulad nung araw na hindi po siya buo. So, pera-peraso pa, no? So, balit ngayon, mapalad po tayo dahil ito ay buo na. Punta na po tayo sa verse